Thank you for listening Above Ruby's podcast, created by a mom for every mom and parents for that matter, embracing parenthood and sanity. Here to help you get by through weekly discussions on parenting, relationships, home, and faith as you juggle daily in life. Ayan, hello once again. Kasama ko po ngayon ang admin ng The Seafarer's Wife Diaries. Hindi ko siya kilala. Joke lang. Ayan, kasama ko po ngayon ang admin ng page na The Seafarer's Wife Diaries. Kasama ang kanyang butihing may bahay. May bahay! Butihing asawa, si Mel at saka si Lem. Hello sa inyo. Magandang araw. Kamusta kayo? Hello, ang sayo. Hi! Good evening, everyone. Good evening, Nilin. Pwede bang ikwento nyo sa amin kung paano kayo ang inyong relasyon nagsimula? Dati na ba talagang seafarer or seaman si Lem? Paano kayo nag-start? Nagkakilala kami ni Lem. Kasama ka. Nakilala natin siya. Sa fellowship, di ba? And, ayun, dahil sa basketball. At hindi pa siya nun seaman. Tapos nun, nag-college siya. Tapos mag-OJT na siya dito sa Manila. Then naghanap siya ng church. Wala siyang mapuntahan. So, naisip niya na yung pinsan niya, may number ako. Kinuha niya yon at text kaming dalawa na magsimba siya. At doon nagsimula ang lahat dahil sa fellowship. At sa mga fellowship din sa church natin dito. Ayan. Pero yung LDR nyo, simula pa lang ba? Long distance relationship na talaga kayo? Or nagkasama pa kayo ng mga ilang buwan together bago nakapagbarko si Lem? Nagkasama ka sa OJT niya, nag-OJT siya. Yung office na ino-OJT-han niya is malapit lang sa school ko. So, ilang kanto lang yun. So, OJT siya. Hindi kami LDR. Nag-LDR kami nung nagkadete na talaga siya. Mm-hmm. Okay. Ilang taon kayong magkarelasyon noon bago siya umalis? 1 year lang yun. Tapos, pagbalik niya, nabuntis ako, then kasalan na. Okay. 2 years. 2 years ka na nagka-relasyon, tapos sumakay ako ng barko 1 year. Tapos, after, nagpakasal na. Ayan, pag-usapan natin yung LDR kasi hindi naman lingid sa kaalaman nyo at sa kaalaman ko na pareho tayong dumaan. Ako dumaan, kayo dumadaan pa rin sa long-distance relationship. Ang tanong ay, paano nyo na i-maintain yung relasyon nyo kahit na magkalayo at gaano kahirap ang LDR? Ikaw muna lang kasi ikaw yung unang-una. Alis ka nag-iiwan eh. Sige, ako muna. Unang-una sa lahat, siyempre, pagkatiwala natin sa ating Panginoon, yung ating asawa na naiwan. At pangalawa, kung may takot ka sa Panginoon, hindi mo talaga magagawa yung sinasabi nila na may mga babaeng umakyat sa barko, may takot ka na gawin mo yan sa asawa mo, lukuhin mo. At saka tiwala lang sa Panginoon, gabayan ka niya. Hindi dahil si Satanas sa isip mo na matim ka. Kasi naranasan ko talaga sa barko. Yun, kaya tiwala lang. At saka yun. Sa akin naman, ito lagi itong galit sa akin. Kasi lagi wala kang tiwala sa akin. Alam mo naman, hindi ko kayang gawin yan. Sabi ko, in reality kasi, kahit Christian ka or hindi, dumating ka talaga sa point na mawala talaga yung may tiwala ako sa Kanya at pinagkatiwala ko kay Lord. Pero we are in our human nature na sa ayaw natin at sa gusto, it's normal na maramdaman natin yung feeling na talagang nagsiselos tayo, nandun yung pag-alala, nandun yung nawawalan yung tiwala natin. Mga what ifs, diba? what if, so what tayo, if. alam mo naman tayo mga babae, weak tayo.
mahina tayo sa mga ganyan na emotionally, nagdadrama na tayo, di ba? Tapos pag malaman natin na, diba, nakita ko may picture, may babae na dyan. So, ayan, nagsisimula na, ganyan. Pero, nalagpasan namin yun ni Limbuel kasi pag every time na may signal kasi siya, nagpipray talaga kami lagi. Hindi namin nawawala yung pagiging prayer partner namin dalawa. Na mag-i-start yung conversation namin. Mag-i-end talaga yan sa pag nagpipray kami dalawa. Tapos, lalo na pag nandito na siya, kasama ko siya, nag-devotion kami, tapos nagpipray sa mga anak namin. Tapos, alam mo yun, pagdating naman sa mga walang signal, dun ka din masusubukan. Ilang buwan yung pinakamatagal na natigan ka signal? 48 days. 48 days. Wow. Walang signal. I mean 60 days. Ay, 60 pa. From 60 days na walang communication? From Japan to China. From Canada to Japan. Yun, tapos napaka-challenging kung iisipin mo, 2 buwan kayo hindi nagkakausap. So talagang hindi ka excuse na mag-doubt ba? Alam mo yon, kahit Christian ka, magwo-worry ka talaga. Sa ganyan. Kaya hindi maiwasan sa tagal na yun, umiiyak ako sa'yo, diba? Kasi alam mo yung biglang may mga problem talaga na may encounter ka while wala kayong signal. Tapos ako, hindi kasi ako pala open sa iba. You know naman, sa'yo lang talaga ako nag-open. Tapos minsan, hindi pa ako mag-open pag hindi tayo personal. Diba? True. Kaya sabi ko, parang ang hirap din kasi na mag-open ka sa iba na hindi nakakaintindi sa pinagdadaanan mo, sa sitwasyon mo. Sabi ko nga sa page ko lagi na only a seafarer's family or only a seaman or a seafarer's wife lang ang nakaka-relate at nakakaintindi din sa naramdaman o sa kapwa. Kasi, alam mo yun, hindi mo kasi, pag mag-open ka ng ganyan, parang, ano ba yun, ang OA naman, hindi lang naka-text, hindi lang naka-chat. So, ikaw, mag-isa ka lang, wala kang kasama sa bahay, hindi nila maintindihan kung gaano kahirap na mag-isa ka, lalo na sa mga decision-making na walang Silem, wala siyang signal. Yes. Signal. Oo. Ano ba yun? Naiiyak na. Ayan. Tapos, alam mo yung, ako kasi, pagdating sa ganyang sitwasyon, pagdating niya na may signal na kaming dalawa, wala akong pa kemi-kemi, problema o masaya or whatever sinasabi ko yan sa kanya. Walang pakaalam. At least mabawasan man kasi merong isang asawa din ng seaman na nakapag-advise sa akin. Sabi niya na, kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kasakit, iiyak mo. Tapos, pag may signal na siya, sabihin mo, huwag mo hantayin na magme-maintain ka ng gamot ng sakit sa puso monthly. Kaya, wala namang mawawala pag sabihin mo sa kanya. Magkakaroon kayo ng diskusyon, pero pagkatapos yan, mawala na. So, ayun, at saka sa help din ni Lord, talagang away, bati kami niyan, laging away, pero pag mahal mo talaga, kailangan yung nag-aapoy, talagang ikaw mismo papatay sa apoy para maging, ang taas ng pride ko kaya, malditang nga ako siya lang din ang nakaka-control sa akin. Oo, siya lang talaga. Ayun, kasi, ayun nga, sabi nyo nga, hindi na talaga ngayon excuse na hindi na talaga ngayon na dahil Christian ka or hindi ka Christian. Unfortunately, mas marami nga sa Christian yung natitempt sa mga ganitong Kasi, yan yung ikaw yung target ng kalaban So, hindi man niya makuha yung kaligtasan mo, pero yung joy ng salvation mo, mawawala talaga dahil nagkakasala ka. So, and also, hindi lang sa mga seaman pati sa kanilang mga asawa na naiwan dito. Totoo yan. Yun nga, sabi, hindi na daw seaman yung niloloko. It's two-way na ngayon. Kung sino yung medyo marupok, yun talaga actually yung
natatamaan. Kaya naiintindihan ko. Tsaka kahit pa tayo naiwan, di ba? Yes, naranasan mo yan. Kahit na alam mo sa sarili mo na wala ka talagang ginagawang masama, hindi mo rin siya masisisi kung talagang magsiselo siya, magtatanong sino kasama mo, si mong ganyan. Kasi, ayun nga, hindi ka niya nakikita hindi kayo nagkakasama 24/7. So, that's normal. And, pag makikita mo yung mag-asawang nakaka-survive sa ganyan, talagang mapapabilib ka. Talagang good job kayo. Good job. Good job yung mga asawa ng seaman dyan at saka mga seaman na nakaka-survive. Hindi lang ng seaman, pati kahit sinong OFW na magkalayo. Ayan, merong mga sinasabing, merong misconception about seaman when it comes to finances. Parang iniisip ng marami na pag seaman ka, mayaman ka. So, siguro natin yan, i-break natin yung misconception na yan at linawin natin sa kanila na tao lang din tayo at may binabudget. Anong masasabi nyo pagdating sa financial? Nahihirapan ba kayo sa pagbabudget? Paano nyo inaayos yan? Ang magandang magsagot niyan ang aking mahal na husband. Sige lang to. Okay, sabi nga nila na malaki daw ang sahod sa seaman. Actually, medyo okay naman. Diferensya talaga siya dito sa lupa. At saka, yun nga, may iba na hindi makakontrol. Panay labas, panay gasto. Minsan yung iba, ginagamit nila yung pagkasiman, yun, pero nasa tao lang kung paano mo paano mo manage yung pera mo na kinikita mo. Lalong-lalo na sa barko na minsan hindi maiwasan. Marami talagang temptation na lalo na sa puerto, lalabas ka. Yung iba naman, gusto talagang mag-ipon dahil may mga plano. Actually, sa mga nakasama ko, more ipon talaga sila ngayon. Marami silang plano sa buhay nila. Marami din plano sila sa pamilya nila. Kaya marami din ako natutunan na mag-ipon talaga, hindi masyadong magasto. Sabi nila na mas masaya bumili na kasama ang pamilya mo kaysa kasama yung katrabaho mo. Na magandang motto yan I-quote nga natin yan. Post mo sa page. Diba? Pagdating dito sa Pilipinas, kasama mo yung pamilya mo, masaya kayo kasama. Yung budget mo dito sa barko, dito mo ginasto sa Pilipinas, mas masaya kayo nakasama yung pamilya mo. Naalala ko lang na pag lumalabas yun siya, sinabihan ko na, bili ka ng gusto mo para sa sarili mo, para sa'yo ba? Tapos kain ka ng gusto mo kakainin. Sagot niya ba naman sa akin, ikunin ko na lang, hintayin ko na lang makauwi ako dyan. Magkasama pa tayo. Sabi niya, sabi ko, Char. Gila. Pero nakakatuwa, di ba? Pero sweet. pero depende yan sa seaman. Nasa seaman. Saka yung iba, hindi man maiwasan na may bisyo na manok. Ano daw? Depende yan. Bisyo na manok. Bisyo na manok. Ikaw, anong bisyo mo? Sa akin naman, ang bisyo ko is yung asawa. Ayun, yun din. Kasi sa disiplina lang din yan Pero talagang kapalit ng yun na lang din yung pakonsuelo na dahil malaki yung sahod kaya kasama sa compromise mo yan. Pero actually, hindi sila nahirapan doon sa onboard. Ang nahirapan talaga kaming naiwan mag-budget. Lalo nung nag-umpisa pa lang kami. Talagang mga 2 sakay yung gabo na bago kami nakabayad ng utang namin. Tatlo. Tapos, diba, nakwento ko naman sa'yo dati na umiyak ako. Tapos sinabi ko sa kanya na hindi ako sanay sa ganitong buhay na yung
pag sakay mo sa barko, yung buong kontrata mo na sahod, nakalaan na sa utang natin. At saka sa budget, kung gaano kakatagal na magstay sa training mo, sa mga gastusin mo natin dito sa bahay. Tapos pag may kontrata ka na, magka-cash advance na naman tayo. Tapos yung cash advance na yon sa allotment ko yun na babawas. So ako yung hirap na hirap mag-budget. So sabi ko, hindi na ako nakapigil sa naramdaman ko. Kasi hirap na ako nun eh. Sabi ko, kung ganito yung buhay natin, parang mas mabuti wag na lang magsiman siguro. Kung ganito na lang. Kaya, naningkamot should mean, kung nasikap talaga kami na, ma-pay off. Yeah. Mawala yung recycle na yun, parang sumpa, naputulin namin. Kasi ayaw ko din na manahin yun ng mga anak ko na gano'n yung buhay. So, thankfully, talagang salamat talaga kami kay Lord na natupad yung plano namin. Pinagpari talaga namin yun. As in, at ako matipid man ako, nung nakilala ko na siya, hindi ito siya matipid nung una eh. Siyempre, naintindihan ko din nung una kasi laki din sa hirap. Parang sabi niya Bumabawi. Oo, parang daw siya, murag nabigla sa sahod. Nabigla sa sahod ba? Yeah. Oo. Pero parang, hayaan na kasi nagsikap naman siya eh. Pero pag may pamilya ka, dapat iba na yung mindset. So, as in ngayon, nga pagbaba niya, siya yung pinabudget ko para alam niya. Kaya ngayon, hindi ako nai-stress. Siya yung nai-stress kasi ang daming envelopes. Yes. Tagbaw. Tagbaw, oy. Pero God will provide naman talaga. At saka proven and tested kung gaano si God na provide sa mga pangailangan namin. At gusto ko lang sabihin sa mga na nakikinig na sinigin pala, isa din sa tumulong sa amin sa mga panahon na wala kami. Nung nag-start kami, nakatira kami sa kanya. First time ko to i-open. Dalawa sila ni Dane. Lagi yan. Lagi yan silang nilalapitan namin pag walang-wala na talaga. Yes. Lalo nung at saka, sa kabuntisan na tayo. Nakatira ako sa bahay nila. Laking tulong yun. Babawi kami. Masaya din naman tayo, no? Nakakapag-devotion tayo together, o di ba? Masaya kaya ng time yun. Nakakatawa din. Nakaka-miss actually. Sabay iyak. Sabay iyak. Bumili ng gustong kainin. Ang sarap pa actually magluto ni ni Lem. Ayan. Yun, masaya din yun. Experience na yun na nakakamiss din talaga. Ngayon, hindi tayo magkakasama eh. Pero, lang yun, ginamit lang din kami ni Lord. Hindi rin ako, oo naman, pumunta na nga kayo dito, inaaya kayo, di ba? Ayun, ano ba yung sasabihin ko? Hindi rin ako, actually, kilala nyo ako, hindi ako basta-basta nagpapahiram din. Nagpapahiram lang ako doon sa kahit paano mapagkakatiwalaan ko kasi pinaghihirapan ko rin yan eh. Pinaghirapan kong ipunin. Kaya okay, para magpahiram para magbabayad talaga. Tama din naman kasi yung pera kasi na kinikita ng husband natin, pinaghirapan yan eh. Totoo. At saka naranasan din natin na kasi nga matulungin tayo, madali tayong maawa, nagpapahiram tayo. Tapos, alam mo yung sa, kailangan mo na siya, ikaw pa yung pinapahirapan. Diba? Parang, siguro, dumaan din tayo dyan. Diba? Oo naman. Tsaka, kung may maitulong ka, yun nga, tumulong, pero, wag na lang din masamain kung hindi mo mapahiram kasi, meron ka rin pinagbabudgetan, so, mahirap din. Na lang. Intindihan na lang ba? Kasi kung meron namang papahiramin ka rin naman. Maliban dyan, isa sa challenge din ng mag-asawang seaman or asawa ng seafarer, yung pagpapalaki ng anak, parenting. Ngayon, paano nyo ginagawa yan na sa mga panahon na nasa barko, syempre yung mama lang yung
aasikaso sa bata, nagdidisiplina, tapos pag uwi, ibang klaseng parenting din kasi magkaiba naman talaga tayo ng parenting style tayong mag-asawa. Paano nyo na ma-manage yan? Lagi ba kayong hindi nagkakaintindihan pagdating dyan? Paanong parenting style nyo? Actually, nung 2 years old hanggang 4 no? 4, nag-adjust kami dalawa niyan sa pagdating sa discipline. Kasi pag nandito, wala yung isa. Siyempre, maging firm ka sa discipline mo. Pag nandito yung partner mo, siyempre, minsan niya lang makasama yung anak niya. Sinabi niya nga sa akin na ayaw niya daw paluin kasi naawa daw siya. Ayaw daw masabi ng anak niya na huwag mo ipakita pag nasa onboard ako, sinasabi ko sa kanya na huwag mong iparinig o ipakita sa akin na paluin yung bata. Kasi hindi mo alam kung nararamdaman ko dito. Nasa malayo ako. Tapos, pag nandito naman siya, sinasabi niya na hanggat kaya niya na huwag niyo lang paluin. Pero ngayon, iba na. Kasi iba nung maliit pa ngayon na malaki na may bait na yung anak namin. Hindi na pwede yung ganun. Kaya ngayon, pinag-usapan namin yung, actually nung last night, nung isang araw lang, nag-usap kami na pagdating sa discipline, wala labanay sa harap na anak. Sa harap na anak. Yung pag ako ang magdisiplina, wag mong ipakita o iparamdam sa kanya na kinakampihan mo siya. Para hindi lumalaki yung ulo niya. Kung nasaktan ka, usap kayo in private na mag-asawa na hindi nakarinig yung anak. So far, nung ako lang, nahirapan naman talaga ako kasi kilala mo naman yung anak ko, di ba? Na masyadong makulit. Parang sabi nga, di ba, lima daw yung anak ko. Kaya mo ba yan? Ganyan na din yung anak ko, wag kang mag-alala. Oo, di ba? Pero ano yun una, masasaktan ka kasi parang, pero ngayon, nasanay na ako. Sanayan lang pala, no? Pag first mom ka, iba yung dating sa'yo pag parang makikita sa anak nila, hyper, puro makulit. Parang wala ng positive. Pero ngayon, wala na. Oo, ngayon wala na. At saka, dalawa na talaga kami yung firm sa pagdating sa discipline kasi iniisip namin, kailan namin straight yung kahoy. Habang maliit pa, na kaya pa siyang ituwid na. Kasi pag matanda na siya, hindi na, matigas na. So far, wala naman kaming problema na ngayon. Naka-adjust na kami pareho. Malayo siya or malapit. Nice. Ay, kasama pala. Congratulations. Ano ang long-term plan nyo pagdating sa ganitong sitwasyon sa LDR? Kasi parang nabanggit nyo na temporary lang to. Meron ba kayong like long-term goals kung kailan, ilang taon lang ba siya? Or kailan mag-i-stop, ganyan. Kasi syempre hindi naman forever na seaman, hindi naman forever magkakalayo. Meron ba kayong ma-share sa part na yan? Yes, meron. Actually, napag-usapan talaga namin mag-asawa na ayaw namin sa ganitong sitwasyon na hindi namin may enjoy yung isa't isa. Pagsama na malayo. Kaya napag-usapan namin na mag-ipon talaga kami para sa bahay namin. Tapos kahit kunting negosyo, pag mag-start na yung negosyo, siguro dandahan na rin na bibitaw sa pag-asiban. Ayan. Mas maganda kasi na kasama mo yung pamilya mo kaysa malayo. Kasi yung pag-alala, hindi mo... Totoo. Totoo, no? Matagal-tagal na rin kayong magkalayo. Actually, bago lang namin to na pag-usapan, kahapon nga talaga, sabi ko sa kanya, sana yung hindi dumating yung point na hindi ka na magbarko kasi hindi ka na makalakad or may sakit ka ng nararamdaman. Mas maganda kasi na mag-stop ka sa barko na malakas ka pa para pangbawi doon sa mga panahon na hindi mo siya makasama. Ayun. At saka sabi ko sa kanya, hindi na natin kailangan ng maraming pera, magpatayo ng magandang bahay, ganito, ganyan. Kasi dapat mag-i-invest tayo sa heaven, hindi dito sa
makatapos na natin yung mga anak natin at saka magkaroon tayo ng sarili nating hanap buhay dito. Okay na yun. At saka mamatay din naman tayo. Hindi natin yan madala sa langit. Amen. Ipag-pray natin yan, no? Kung kailan man yan, alam natin kung kailan yan ibibigay sa inyo ni Lord. Kasi mahirap din. Kami nga, na-compromise yung malaking kawalan din sa amin ni Dane na isa na lang sa amin uli ngayon ang sumasahod. Mahirap din. Pero yun nga, kasi hindi din, yun nga, kagaya ng sabi nyo, yung peace of mind na kasama mo yung pamilya mo. Hindi rin talaga mataroon. So, let's pray for that. May sarili tayong plano, pero si Lord, may best plan din siya sa buhay natin, kaya hindi na din natin masasabi kung ano yung talaga yung plano niya. Ayan. Ayun. That's good. Congratulations in advance. At kami na inyong mga kaibigan ay masaya pagdating ng araw na yan, no? Na magkasama na tayong maliligo ng dagat. yun pala yung gusto. Ayun. Tapos mag-basketball kayo, bahala kayo dyan. Wala kaming pakialam. Ayan. Meron ba kayong mga advice sa mga seaman, may karelasyon or may girlfriend or asawang seaman, sa mga may manliligaw na seaman, anong mga expectation or advice ang maibibigay nyo sa kanila? As a seaman, siguro marami na ngayon na yung mga babae ay nag-ahabol sa seaman, pero ka-advise ko lang sa mga babae na dapat bago nyo irelasyon yung seaman, kilalanin nyo muna lang mabuti. Lalong-lalo na yung pamilya ng seaman. Kasi mostly sa mga seaman ay ang kinakalaban ay ang mga babae. It's because Amen. Mainggit sila sa allotment, in-laws. Guys. Yeah. Yes, kaya mapunta talaga sa asawa ang allotment, hindi sa parents. Kaya mga babae, kilalanin nyo muna yung seaman bago nyo relasyon. Yun lang at yun ang pinaka magandang way. Yeah, sa akin naman, siguro ipag-pray muna. Ipag-pray. Tapos talaga, huwag mo din ipag-pray lang yung magiging boyfriend mo or mapangasawa. Ipag-pray mo din yung family. Tsaka, yun nga, kilalanin. At tsaka, maging ready ka sa mga nangyayari, sa mga responsibilidad papasugin mo kasi it's not all money when it comes na makakasama ng isang seaman. It's all about responsibility and your unconditional love to your husband. Kasi kailangan mo siyang matanggap kung ano siya. Kasi nagbabago ang panahon, nagbabago din ang tao. Siyempre, maging ready ka doon. And sa mga sa pagiging ina mo na wala yung husband mo, at saka sa pag-disiplina ng mga anak, at saka dapat matanggap mo if ever na matemp yung husband mo, ready ka na mag-forgive sa kanya, magbigay ng second chance. Alam kong masakit, pero maraming mga asawa na nagbibigay talaga ng second chance at saka dun sila natututo. Yun lang naman, pero na yun, bihira na yun sa siguro sa iba na gano'n. Pero ewan ko bihira. Pero ganun talaga kasi reality, di ba? Reality man yung pinag-usapan natin dito. Ganon talaga. Ay, ipag-pray muna ha, tapos wag pera. Kasi baka pag hindi na siya seaman, mawala na siya ng trabaho, baka iwanan na siya. Kawawa naman yung seaman. Paano pag nahulog sa barko na kumatos, wala nang makalaga sa kanya. Totoo yan. Talagang love dapat. Love dapat, hindi lang money. Nakakatuwa naman. Salamat sa oras nyo ngayon kasi talagang nagbigay kayo ng oras para sa akin kahit na dapat spend nyo na lang sana to. Pero pinagbigyan nyo pa rin ako. Thank you. At
prayer ko ay tayong mga couple friends, mag-asawang Kristiyano, patuloy tayong gamitin ni Lord sa kung anumang ministry yung binigay niya sa atin, no? Magkalayo na tayo ngayon, hindi na tayo magkasama. LDR na tayo ngayon. Dati kasi, LDR na rin tayo. LDR na rin tayo. Yun, ganyan. So, I pray that kung ano yung mga plano ni Lord sa atin, yun ang matupad, yun ang masunod. Any last words? Tell them about your, Mel, your page para sa mga gustong, para sa mga nakarinig dito na kailangan ng support group na asawa ng seaman or kaya mga ganon, mga seaman. Kasi may seaman na rin nagpa-follow sa iyo, no? Masasabi ko lang sa mga followers natin sa ating page, thank you for your support. At saka, nandyan kayo, nagbibigay ng advice din sa mga kapwa nating seafarers, wives na nanghingi ng advice, nagko-comfort. Talagang yung iba, nagme-message talaga na nagiging comfort zone daw nila yung page natin. At nagpapasalamat din ako sa iyo na actually ikaw ang nagbigay ng ng name. Kasi fit dun sa vlog natin. Ayan. Tapos dinugtungan ko lang ng PH. Ayan. Magiging stay positive sa mga pinagdadaanan natin. Stay strong and no matter what happen, maging faithful lang tayo sa husband natin. Ang gawin lang natin yung best natin para sa husband natin bilang asawa. Ayan, so sa muli, maraming salamat at maraming salamat din sa lahat na nakikinig ngayon. Sana ay ma-inspire kayo sa kwento ni Mel at saka ni Lem na personal friends ko tungkol sa kanilang buhay na magkalayo at mga struggles na pinagdadaanan nila bilang seaman at asawa ng seaman. Hope you enjoyed today's episode. Sign up to my newsletter so you're notified of my next podcast at www.abovepreciousrubies.com or follow me via Apple Podcasts or Spotify. Today's Bible reading is from 1 Peter chapter 3, verse 7. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.